family day. So, na-challenge ako na puro, ang pinapakita din namin puro kantahan, kasi pag nasa sa mga galingan sa choir, or kaya sayawan. Pero wala pa masyado nagtangka ng video naman. Kasi bagong-bago pa na talaga na ng ano. Hindi ko masyadong sikat siguro na ng YouTube. Siguro kung nagpatuloy ako ng YouTube, sikat na rin ako ngayon. Kasi parang yun yung simula ng mga content, kasi 2007 siguro yan. So, yan. So, ano yung next doon? Abay nga natin sa pray. Pagsadahan natin. Ayun, so, ito munang ano, ang tawag nito? Hindi, yung isa niyan. Isa yun sa inspiration ko na lagi ko pinikwento. Pero hindi ko pinopromote na magbili ng DVD kung saan-saan. Kasi parang piracy siya. Pero somehow kasi siya nakapag-inspire sa akin na nakaka-inspire na parang sa isang DVD, ang dami poster. So sabi ko sana magkaroon din ako ng mga ganito. So sa next slide, yun na yun, parang makikita natin na ilan sa mga nagawa na namin film. So marami-rami na naman. So nagtatry kami ng iba-ibang style na para lang makita paano ba kami magkwento. Sige, next. Sige, next. Mobile filmmaker. Next. Say next na. Baka di natin makapos yun. Next. So, definition muna ng mobile filmmaking. Balik po. Yan. So, para sa akin, mobile filmmaking is a shooting style or decision in filmmaking by using smartphone or tablet or gadget or mobile devices. So, style siya dahil sa, alam mo nang treatment siya, nagagawin mo na ang paggamit mo ng mobile gadget o kung ano man ang meron ka na hindi yung typical na ginagamit sa paggawa ng pelikula. Pero mas more naglilin ako sa decision. Kasi tulad nung decision shot, kasi minsan di ba may hihingi tayo pag gagawa ka ng pelikula sa mga napang-kids dito, hihingi kayo ng treatment. Ano yung treatment nyo? So decision siya dahil unang-una parang habang pinaka-centralize mo itong kwento mo, alam mo na gusto mong gamitin dito ay smartphone or any mobile gadget. So tulad nung ilan namin mga pinapakita na sa inyo mamaya, una pa lang habang sinusulat siya, may decision na, may conscious decision na ang style dito or treatment dito ay gumamit ng ganitong camera. Kahit kung meron kami DSLR, pwede kami may capability na magamit ng iba-ibang camera, mas gagamitin namin pa rin ang smartphone or mobile gadgets. So next. Sige, balikan ko na lang yan. Next po. So, ito disclaimer lang, technology is evolving kasi. So, naglista na ako ng, sige po, next. So, makikita natin dito, para maintindihan natin ang history ng ang mobile filmmaking. So, may evolution dito sa camera. So, kung una-una pa lang, yung camera obscura, alam natin na napakalaking kwarto yan. Kung noon, i-compare natin sa isang maliit na bahay kubo. So nakatayo siya, yung mismong camera ay nakatayo sa lupa at ikaw ang pupunta doon at papasok para na makita mo or makapag-capture ka ng image. Pero habang tumatagal, paliit ng paliit ang camera na hanggang sa nahawakan na lang natin siya at ibubulsa natin siya. So, somehow nagsiserve siya na ang picture ng cinema talaga ay paliit ng paliit. So, ito rin yung sasabihin ko mamaya na parang dahil dito, yung mobile filmmaking ay sa ngayon, description siya ng particular movement na ito ngayon. Pero in the later on, nung sinimula naman ito lahat, filmmaking na rin naman lang siya. Hindi na siya tinatawag na, sige, camera obscura filmmaking, DSLR filmmaking, digital filmmaking. Hanggang nawawala na yung description ng anong klase filmmaking, kung natitira ang filmmaking. So next. Ayan, mobile filmmaking is the future. Next. So, sa mobile filmmaking, use smartphone or mobile gadget but think like a filmmaker. So, dapat alam mo pa rin ang basic ng filmmaking, alam mo kung paano magkwento, at kung paano mo ipahayag ang sarili mong boses. Next. So, dapat alam mo pa rin to. So, hindi ko isa-isa ito kasi ibang topic naman to sa cinematography naman to. Pero at least napapakita ko na dapat kahit mobile filmmaker ka lang, dapat alam mo pa rin siya. Although, pag alam mo na siya, ikaw na mag-break ng role. Bahala ka pa, paikot-ikotin mo siya, itapon mo kung ginagamit na habang nagre-record siya, nasa sa'yo na yun. Pero at least kasi alam mo pa rin yung angle, shot size, in motion. Kasi doon ka pa rin babalik. Next. So, in this style, filmmaking is the most important practice. The word mobile is just a description. Yun pa rin natatandaan natin.
Next. So, same, dapat ano yung pa rin yung kung paano yung sa development stage, yung paggawa ng konsepto, pagsusulat. Same pa rin siya. Dapat hindi mo pa rin siya kakalimutan. Production stage, post-production, kahit distribution. Dapat kung mas maganda, alam pa rin natin siya. Kung gusto talaga natin itong i-upscale yung talent natin sa mobile filmmaking. Kasi hindi pwedeng hanggang mobile filmmaking na tayo. Kasi kagabi, nag-uusap kami, ano somehow particular yung boses ko, yung style ko. Sa mga sabi ko na sana ako i-challenge from mobile phone, ay sa paggamit ng iba pang mga gadgets tulad ng Camera 360, drone. So, sabi nga naman sa yung boses, so paggagamit ng pag-challenge ng ganyung mga form and style. Pero sabi ko, baka sa later on, hindi ko na siya mapanindigan na ganyan parang ginagamit ko. So, kailangan pa rin tayo mag-advance na magamit natin yung ibang mga skills or cameras. Next. So, our mobile film samples. Sige, next. At sige, papakita ko na po mamaya. Next. Next po. Sige, next. Sige, next po. Di ko na kasi talagang pinag-iba. Okay, so essentials in creating good video quality. So, una, good image quality. Doon pa rin naman tayong titinayin. So, next po tayo. So, at least dito sa pipiliin natin camera. Next po. So, good video resolution, at least 1080p. Kung gusto natin maayos pa rin. Kasi yung 720p, kung paano nyo napanood kanina isang video sample ko, pixelated siya sa ganitong kasi ang nangyayari, lalo siya nag-pixelate. Bakit? Yung mga screen natin ngayon, palaki yung resolution. So kahit nga po natin, kahit maliit siya, may 4K resolutions na. So yung 70, masyado siya na-stretch. So kahit pag-aano siya kalinaw dati, dahil nga pati ang screen natin ay nag-advance. So pa-pixelate yung mga maliliit na video dati. So at least ngayon, at least 1080p, pwede na tayo makapag-shoot ng magandang film. Next. Then, kung sa smartphone ang gamit natin, so may mga external lenses naman na mabibili. Next. Good audio. So, isa pa to. So, minsan ito yung nakakalimutan kapag yung mobile filmmaking. So, minsan nakakalimutan na paghanap pa rin na mas magandang audio na gagamitin. Kaya pag pinapanood natin siya, alam mo yung mas maingay, minsan pati mahangin na naririnig siya. So, mas advisable pa rin namin na mas may dedicated, na may taga-record ng separate audio na hindi na tayo magtiwala dun mismo sa built-in na audio niya. Next. Kasi naman, di ba, 50-50 ng film ay yung visual at audio. Kaya nga minsan may nasasabi na mas maganda mas okay talaga yung audio kumpara na mas sira yung audio pero maganda yung visual. Kasi mas hindi natin mapanindigan panoorin siya dahil naririnig natin, sirang-sira siya. Kaya mas dapat ayusin pa rin natin. So kahit gaano maganda yung visual natin kapag sira yung audio, sobrang apektado siya. Next. So choose a camera that lets you use an external microphone. So meron dito yung mga samples. Next. So mga lapel. Next. Pwede rin nga pati yung mismong kung may extra phone kayo, pwede na siyang gamitin as extra microphone. Next. So mga high quality lapels. Next. And mga boom mic and other audio recorder. Next is good lighting. So ito, isa pa to. So minsan may limitations ang camera natin, lalo na mga mobile gadgets sa high dynamic range or yung mga low dynamics rin sila. At yung kitang-kita mo na may mga noise pa siya. So minsan mapipigilan natin sa paggamit ng mga external na use ng ilaw. O kaya naman, pag mas pipiliin natin na i-shoot yung scene natin sa maliwanag na araw. Pero kung gabi at hindi tayo mapipigilan mag-shoot ng gabi, kailangan na natin ng mas tulong ng ilaw. Kasi pansin na pansin talaga yung mga pixels ng pag mobile ang gamit natin. Next. See what next. Next. Ayan. So, kung meron pa rin naman kung magpatupunan na papagre-renta ng ilaw, kailangan pa rin natin siyang
mas gamitin, lalo pa sa, mas requirement siya lalo sa mobile phone. Next. Stability. So next. So sa stability, dahil natin sa sobrang liit niya, kunting galaw lang ng ating kamay, pansin na pansin siya. Unless, yun yung treatment ko. Tulad ng ginawa namin sa short film namin palabas, ang treatment niya talaga ay hawak-hawak siya ng character. Kahit tumatakbo siya at sobrang galaw na ng camera, i-part siya ng treatment. So, okay lang yan. Pero kapag ang hanap niya ay stability, kailangan natin maghanap ay gumamit ng tripods. Next. Next pa, next. So, next, mga grip, gimbal. Ay, hindi po tayo sponsor niya na, so kaya kung nakikinig sila. Sige, next. Next po. Ayan, next po, next. Ayan, mga gorilla pad. Next. At siyempre, ang pinaka-importante, patong pad kung walang-wala talaga tayo. So, kahit saan mo siya ipatong, sa lamesa, sa baso, or kung saan nyo gusto ipatong siya, patong pad. So, next. Ayan, sample setup natin. Okay, next. Next. Knowing the specification of smartphone. Next. So, disclaimer, hindi pa ako bayad ng mga phone brands na ito. Pero again, pwede pa akong tawagan for sponsorship. Sige, next po. Ayan, so naglagay lang ako dito ng mga samples ng phone. Actually, hindi natin siya updated. Para ipakita ko na sa inyo na mas nag-i-elevate na rin ang mga specs ng phone ngayon. So, kung dati mga 1080p lang, may mga 4K na. Meron na mga 8K resolutions na din. So, tulad nitong Apple iPhone 13 Pro Max, nasa, sabi yung dito. Ayan, 4K resolutions na. At imagine, meron na siyang 160 or may 240 na nga siya na frames per second. So, kung ang requirements mo ay slow motions, meron na din sila capability ng ganun. Next. Pwede mo natin nalapas. Ayan, Samsung Galaxy, halos same na sila ng specs. 4K, 240 frames per second. Next. Ano ito nga? Huawei ba yun? So Xperia, same na. Next. Google Pixel Pro. Next. Ayun, so yun lang naman, pinakita ko lang siya dahil para ipakita nga na nag-a-advance siya. Na in the future, gagamitin na talaga siya. Hindi na lang as dinidescribe natin siya as mobile. Next. Ayan. So, kung mapapansin nyo rin, pag magamit ka ng smartphone, napaka-automatic siya. Yun yung, pag nilabas mo siya agad, automatic mode siya. So, paano siya mas mag-advance paggamit? Gumamit tayo ng mga external camera application para maging manual siya. Tulad nitong Filmic Pro, ProMovie, or Mavis Pro. Next. So makikita natin sa application na to, nandun lahat na somehow napapakialaman natin yung built-in na dun sa phone. So napapakialaman natin yung resolution, yung frame rate, then kung ano pang pwede natin mga preset na ilalagay ito. Next. So kahit yung pag-focus at yung pagpalit ng shutter speed, parang din siyang game. Ang left and right niya, parang lang naglalaro ng ML. So dito, meron rin nagpagpalit ng focus manually. Kasi di ba pag hindi siya manual, pag automatic siya, kusa siyang naghahanap kung saan niya gusto mag-focus yung camera niya. Pero pag dito, mas magagamit na natin, may sukat na din. Kung sa malalang camera, sa mga high-end camera, gumagamit tayo ng mga measurement ng tape measure para sukat yung distance. Pwede na natin siya itong i-apply. Yung paggamit ng measure. Para okay, dito sa line na to, ito yung focus niya. Kung para si Kayla yung focus ko dito sa first part. Then, para ma-focus ko sa likod, nakasukat ko din sa mas naka-yellow. Susukatin ko rin siya na dapat anong point dito na doon na mag-focus. Para pag nag-uusap sila, na manually na-focus ko siya kung saan ang magsasalita. So, yun nga lang, medyo may pressure lang dito, pero hindi naman siya ganun kamahal, yung Filmic Pro. Yun yung ginamit namin sa isa namin film yung palabas. Next. Ayan, so, ano other na pwede magpakailaman? Sobrang frames per second, pwede kung may 180 yung camera mo, makikita na rin dyan. So, pwede ka rin mag-4:3 sa aspect ratio. Next. Ayan, so nandito na lahat.
na alam mo parang napaka-professional looking na siya, na hindi ka na magtatanong, o dito sa eksena ito, ano yung ginamit ng shutter speed, o dito anong ISO. So lahat na siya naka-record yan. So kung may monitoring na, hindi nakagandahan nito, kan ba ako yung director, at may DOP ako na nagsushoot doon, para ko na rin siyang ditong monitor ko siya, at kahit na ako pwede ko na rin siyang ma-adjust. So parang kami nakakakita, anong nangyayari sa eksena. Hindi lang kapag, di ba pag cellphone, kapag wala ganito application, kailangan yung director sabay pa na sabay dun sa camera. So dito, pwede nang mag-monitor ka kahit malayo ka. Next. Good editing app. Next. Ayan, so, may nagtatanong anong gamit ko pag sa mobile filmmaking. So hindi naman kailangan ang gamitin ko pa rin ay mobile or cellphone. Kasi minsan, mas nakakapagtrabaho ako doon pa rin sa computer. Which is, minsan, ay sa aming Premiere. Next. Next. Ayun, so kwento ko kung paano nyo napanood kanina ginawa ko kaninang video. Ang gamit ko pa ay Windows Live Movie Maker. So sabi ko nga, pag nakagamit na kayo nito, magkasama mo yun. Kasi tatadanan ng film na ito, parang kung naabutan mo ito, parang part ka pa ng generation ng mga nagsisimula sa filmmaking. Ngayon kasi lahat nandito na sa digital. Ito ang hirap pa, minsan nakiki-edit pa kami sa mga computer shop. Next. Pero itong pinakasama gamit ng mga professional, Final Cut Pro and Premiere sa aming Premiere yung mas na ginagamit namin. Next. Ayan, kung sa mobile video editing apps naman, kung yun lang muna ang resources, so maraming mapagpipilian sa nasa online naman siya. So ang iba nga lang may bayad. Ang iba naman may limitations ng free, pero yun nga may logo nila. Next. Ayan, so mobile video editing app ng TikTok. Yung sinasabi ko kanina, somehow, pwede ka na makapag-edit gamit ng TikTok at makakapag-edit ka na din. Next. Kasi dito, tinalo niya pa nga ang dating mobile maker kasi ito marami na silang mga layers na, meron layers sa video, meron layers ka na sa audio, may para sa text, minsan nga may green screen pa daw na kaya niyang palitan yun, which dati wala yun sa mobile maker. So, sa mga nagsisimula ngayon, pwede na pang-practice yung TikTok editing app. Next. Maganda mag-TikTok tayo, no? Yun yung assignment. Okay. Our process in mobile filmmaking. Next. Wait lang. Direct pa, wait lang po Late kasi kami nagsimula eh. Okay. Next. Nandito na si Direct po Magikinig din kasama sa kanya. Okay, isang challenge namin 2018 dahil nga medyo sumisikat na yung mobile filmmaking. Gusto namin gumawa ng film na gamit ang smartphone. So, nakipag-collaborate kami sa Power Mac Center at humiram ng iPhone 6 and 5 at nakahiram naman nila kami. Next. So, that time, 2018, kasagsagan ng extrajudicial killings. Kaya siya socio-political films. Di nagsisimula na din ang mobile filmmaking. And yung, di ba ang dati pandemic, nagsa-challenge na ako na parang gusto ko makapagkwento gamit lang yung video ko narrative na kung paano siya na-screenshot dun sa video, dapat yun yung gusto ko na din. So yun yung pag-challenge inspiration dito. Next. Yun yung palabas. Kasama ata dito si Ale, di ba kasama dito? Yung gumawa. Production designer pa siya Next. Ayan, so lumit lang na yung camera at net pero hindi ang sinasabi. So, dito kami na-challenge kasi kasagsagan ng AJK, pero nagkikwento ng kwento ng AJK. So, medyo ang hirap niyang somehow, sa mga bagawang filmmaker na nakakatakot kasi sino magsusupport sa amin na may patayan. At sinod pa namin talaga to sa pinakamaraming nangyayari AJK sa Caloocan. So, imagine yan. So, doon din kami naghanap ng pwede pag-ikot-ikutan kasi takbuhan talaga to. Gusto ko ipakita kaso baka sa time din natin pero pwede ko siyang, sa may mga magre-request, pwede ko ipakita sa YouTube channel, mag-message number sa akin. Then, subscribe! Nakaban nila, naka-private ko siya, pero pwede kong ipa-upload sa inyo. Next. Ayan, yan yung behind the scenes. So, takbuhan din kami. Same din naman yung principle
Sabi ko nga, nagkataon lang na cellphone na ginagamit nyo, pero yung prinsipyo ng pag-arte, pag-direct ng mga actors, paghawak ng camera, pag-ilaw, pag-execute ng sound, same pa rin naman siya, wala namang pagkakaiba eh. Ang nagkataon na talaga, nalumiit lang yung ginagamit ng camera. Next. Behind the scene. May time ba tayo sa behind the scene? Or panoorin na ulit sa YouTube. Ito yung mga stills niya. So, sabi ko nga, gusto ko magkwento ng video call narrative. So, hindi pa mapandemic. Kasi nung pandemic natin, naging ano na siya, talagang todo na ginamit yung video call narrative. So, basta ang kwento lang naman ito, spoil ko na, pero gusto niyo pa rin panoorin or panood. So, kwento lang siya ni Wilma. So, from doon sa bahay, may makikita siyang kausap ng foreigner, hanggang sa makalabas ng bahay, hanggat may nag-snatch ng phone niya, at yung snatch na huli ng pulis, at din doon sa tinampangan. At sinasabi, addict siya. Pero hindi naman. Ayun. So, hindi siya perfect society, kasi may kasalanan din yung nag-snatch. Pero para sabihin siyang addict, na pwede magkapagpaliwanag pa rin lang siya, doon pa rin merong human rights violation na nangyayari. So next. Huwag natin yan. Sige, next. Jen, ang laki ng mundo ay hindi nagbabago, ganun din ang kwento nito. Pero yung instrumento ng pagkikwento natin, paliit ng paliit. So, at kung dati, kaunti lang may kakaya magkaroon ng mga camera, ngayon, halos lahat ng kamay mayroon na. So, lahat ng ala dito, may cellphone. So, ibig sabihin natin ito, dumarami rin na may kakayahang magkwento. At minsan, nagkakapareho ng tema. Nagkakaiba-iba lang sa paraan ng pagkikwento. So, nasa inyo na kung paano siya, yung treatment nyo. Kasi sa dami talaga natin storytellers, challenging na kung paano magkwento. So, kayo na din ang magdadala, paano kayo makakapagkwento. Next. So, ang liit lamang ng smartphone, subalit kung malagang dala-dala itong kwento, malaki din ang may babahagin ng pagbabago sa mundo. So, itong pelikula, hindi naman sinasabi na nakapagbigay siya ng pagbabago, nakapagbigay siya ng direct impact. Pero sa habang nakakapag-contribute ka ng, okay, kwento ito ng mga AJK, ng mga biktima ng kasagsagan noon. At ang kwentong ito, kung makapanood niyo yung pelikula, may balita tungkol kay Ian Del Santos. Di ba nadagdagan pa yun kung sino pang mga namatay na bata? At yung mga pulis na, later on, di ba yung mga pulis after 2 years ata, napatunayan talaga yung mga pulis na pumatay kay Ian Del Santos na may kasalanan. So somehow, habang nagkikreate kayo ng impact ng pagkikwento, para lang may pahayag na mayroong human rights violation, so kahit gaano mang kaliit yung ginamit yung smartphone ng pagkikwento, ibig sabihin nakakadagdag kayo dun sa pagbabago na sana may mabago dito sa sistema. So, again, hindi siya direct na sinabi ko na ito yung palabas na bigay ng pagbabago. Hindi eh. Pero dahil lagi siya napag-usapan, at may nakapagpanood, okay, meron siya nakakakontribute dun sa tao na yun, pag-usapan natin, may nakakaroon siya ng conversation. So, yun yung sinasabi kong kahit gaano siya kaliit, ang laking impact niya kung sakaling siya mismo may dala ng pagbabago. Next. Sige, next na lang. Sige, next na lang, next. Next. Yan, other forms of mobile filmmaking. Next. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina na hindi lang tayo dapat, kasi sinabi na smartphone or mobile filmmaking ay nakatutok lang sa mga smartphone dahil siya yung pinakasikat at meron lahat. Pero dito, mas pinupromote sa map ko na ano pa mang mga gadget na may kakayahang mag-record ay may ilalagay natin sa konsepto ng mobile filmmaking tulad nitong PC, laptop, webcam. Hanggat kaya mag-record, part siya ng mobile filmmaking. Next. Yan, action camera, underwater cam, camera 360. Tulad din ang ginamit ni Direct Jet kanina sa mga documentary na part siya ng mobile filmmaking. Next. Ayan, so other visuals. 360 underwater action cam. Next. Yan. Kasi mamaya na to, kasi papakita ko na lang yung sample namin dito. Next. Ito yun, challenge inspiration. So, noong pandemic, kung may nagpanood na ito dito, wala pa. Pwede mong pakita yung at least 3-minute version or 5-minute. So, ito yung challenge inspiration ko dito. Noong pandemic, alam mo di ba lahat tayo halos di makalabas. So, challenge yung sarili ko na makapagkwento kahit walang masyad o limited sa tao. Kasi kahit hindi kayo
hindi ka kahit makapag-invite ng friends mo, hindi eh, kasi ang hirap. So makakapag-kwento ka lang minsan kapag solo ka, or yung talaga lagi mong kasama sa bahay. Then, that time din nag-iisip ko, pwede ko pang ibang gawin na bukod sa filmmaking kasi parang bored na talaga sa bahay. So nag-isip ako na gusto kong mag-travel vlogging. Which is dahil naman talaga napakanan magandang camera for travel. Which is, ang nakita ko ay yung camera 360. Then inspired sa mental health dahil nga lahat tayo di makalabas, pakiramdam ko lumiliit yung ating mundo. Then inspired din na lahat, paborito kong book is yung Little Prince. Then yung paggamit ng vertical and horizontal framing. Next. Ito yung Unsolid na Planeta, equals siya or The Little Planet. So pinangalanan ko siyang Arjen kasi ako din yung actor. So dito kasi sa film na ito, lahat na ako. Ako yung actor, ako yung cinematographer, editor, director, writer. Kasi wala akong masyadong makakasama. So lahat ko na lang ginawa for the sake lang gusto ko makapagkwento. So natagpuan niya yung sarili niya sa isang maliit na mundo at kinakausap ko na isang maliit na boses. Pero yung papaliwanag, ay papakita ko sa inyo isang version. So dalawang version kasi siya, yung isa may kausap, yung isa nag-PO na lang. So next. So ito yung behind the scene natin. So ayan, nandun ako, tapos yung wife ko. Kami actually tatlo, si Cassie. Kaya pati si Cassie nilagay ko sa credit, kaya meron na din sa sariling IMDb. So, si Aso na kaya IMDb. Tapos yan yung visuals natin. Ito yung camera 360. So, mas maganda ipakita ko din sa inyo ang behind the scene. Next. Ayan, ito pakita yung behind the scene, yung Unsolid na Planeta. Dito.